So, good morning everyone. So, kung saan man po tayong dako ng mundo nandoon, umaga man sa inyo, tanghali, gabi. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, good morning. Always good morning ang greet natin sa business para maganda ang sikat ng buhay sa atin. Okay? So, welcome sa ating membership orientation, the secret to saving and building your future membership orientation. So, ito po yun. Ang ating gagawin tonight is just a membership orientation and some concept to discuss. Yan. So, ako po yung inyong magiging tagapagsalita ngayong gabi. Ako si Miss Elsa Espedido. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. So, I am one of the financial educator, associate financial planner. So, isang SMB rin po dito sa IMG and then working abroad po. So, based here in Hong Kong specifically. Okay, so let's start. So, International Marketing Group. So, sino po ba tayo? So, ang IMG po is, we are the one of the biggest and fastest growing financial services company in the Philippines. So, what we do in the IMG, we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. So, and to do that, we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. So, yan po ang ating mga kapartner, mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Okay? So, ang IMG po is a financial institution na nagtuturo lang po tayo ng financial education. Okay? So, we don't sell. We are not selling. So, we simply educate people. Okay. So, ang IMG po, may office po yan. Ang corporate office is nasa Kings Court Building, Chino Roses Avenue, Makati City. And going worldwide po, meron po tayong offices sa iba't ibang lugar. Sa Dubai, meron po tayo sa Singapore, meron tayo dito sa Hong Kong, and then meron din po tayo sa somewhere in Israel, I think. Yeah, and then sa Pilipinas po, ano po siya, may mga sangay din po diyan sa Cebu, meron po sa parte ng Luzon, and then Visayas and Mindanao. So, and also our main office is in Manila. All right. So, ayan. So, ito po yung ating campaign na ating ginagawa sa ngayon. Yung 30M by 30 Financial Literacy Campaign. So, yan po yung ating massive campaign na ginagawa sa ngayon na kailangan po. Ibig sabihin yan, 30M means makapag-educate po tayo ng 30 million families by 2030. So napakalaking bilang po yan. Thank you so much sa mga nakikinig ngayon at sa mga guests po natin dahil you are one of this big numbers. So congratulations. So kasama na po namin kayo. So yan. So eto. So why we teach financial literacy? Ito po yung ating pag-uusapan kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong campaign. So, bakit natin kailangan ituro ang financial education? So, number one reason is the rule of money is changing. So, look at the graph, guys. Okay? So, kung makikita po natin, noong 1976, no? Noong 1976, ang mga bangko po, if you deposited the money in the bank, so, noon po, nagbibigay po siya ng 10%. So, year 1976, I mean. So, nagbibigay po sila ng 12%. So, kaya po, noon, pag tayo nag-deposit lang sa bank, of course, lalaki po ang pera natin kasi malaki o mataas yung interest rate na binibigay nila. And then, noong 1994 nga po, umabot pa po siya sa 20%. Can you imagine 20 to 21% pag may 1 million ka, o di ba? Magkano na ang tubo nun? Kaya noon, pag may pera ka, mag-deposit ka lang sa bangko, talagang yayaman ka. But look at the graph, guys, going down and going down until now. Hindi na po naka-recover. So ngayon po, ang bank is giving only less than 1% na po. Kung sa savings, ano lang po natin ilalagay ang ating pera. Okay, so kaya hindi na po tayo makaka-rely sa pag-save lang. So kailangan po natin alamin kung ano at kung saan po natin dapat ilagay ng mga financial vehicles para po ang pera natin is hindi mawala or hindi makain ng inflation. So ayan.
So yan po ang pinakaunang reason why we need to teach financial education. Okay, so next is lack of financial education. So in 2013, the average Filipino has a financial quotient of 53%. Sabi dyan, according sa survey ng Citibank Manila at ng Manila Bulletin noong 2013, na 53% daw lang ang ang financial quotient nating mga Pilipino. So doon napakababa, di po ba? Bagsak tayo kung sa klase, di ba? So kaya iyan po ang isang reason kung bakit natin kailangang gawin itong napakalaking campaign natin na ito na maituro at maikalat sa bawat pamilyang Pilipino ang financial literacy. So sana po may matutunan kayo ngayong gabi sa ating talakayan na ito. Ayan, so number 3, Filipino life expectancy. Okay, ito nung 2013-14 po, meron din na mga survey din ito. Ito naman hindi natin kinatang isip-isip lang ano. Ito is mga may pinagbasihan sila. So, ang mga kalalakihan daw po noon at age of 69 to or sabihin na natin 70. O ganyan po katanda umaabot ang mga lalaki o sa ngayon po hindi naman nga lang po 70, minsan may 80, 90, 'di ba? Ang tanong po natin dito is kung tayo bibigyan talaga ni Lord ng ganyang kahaba na buhay ano. Ano po ba ang ating assurance na makaka-survive tayo kung tayo wala tayong mga ipon sa ating pagre-retire, di ba? So, ang mga kababaihan, ganun din po, mas mahaba ang buhay. Kumbaga, yan, sabihin na natin inabot ka ng 100 years. Masarap ba mabuhay? Na abutin ka, di ba? Usually, ang panalangin natin, Lord, sana bigyan mo pa po ako ng mahabang buhay. Pero ang tanong is, kung tayo kaya is walang ipon, no? Baka pwede na po nating palitan yung prayer natin na sabihin natin, Lord, kunin mo na po ako. Kasi syempre kung nahihirapan na tayo, wala tayong panggastos, wala tayong pangsuporta sa ating ikabubuhay, di ba? So paano kung tatanda tayo ng hanggang 100 taon, di ba? So napakalaking problem yan at napakalaking burden sa pamilya natin especially kung tayo magre-rely lang sa ating mga anak or family member natin. Okay, so ayan, so yung iba, di ba, pag nagre-retire tayo, no, sa mga retirement natin, sinasabi natin minsan umaasa lang yung iba sa kanilang retirement. Yung retirement, paano naman pag dumating yung retirement healthcare or health crisis na sinasabi, no? Yung halimbawa, pagdating natin sa mga yung age na talagang doon na tayo nagkakasakit, no? Nandun na yung lahat ng aray-aray pag age ng 60, 70 natin. So that is the crucial part, no, na dapat natin na pag-isipan na dadating tayo lahat sa mga ganyang time na kailangan natin na paghandaan. So, yung ating retirement. So, yung sa retirement kasi yan yung time na wala na tayong capability or lakas na magtrabaho. Gustuhin man ang isip natin but physically we are not fit to the work. So, kailangan ngayon na active tayo at meron tayong income na productive tayo. I mean, this days. So dapat we have to save something for ourselves para at least pagdating ng retirement years natin. So mayroon po tayong magagamit na pera. So yung panalangin natin na habaan ng buhay natin, itutuloy natin yun syempre pag may ipon tayo. Pero pag wala, mababaliktad na yon. Lord, take me now. Parang ganon, di ba? So, wag naman saning ganon. Kaya po, ang importante nga po, kaya ito, pinag-aaralan natin is para makapag-prepare tayo. Sabi nga, di ba, preparation is better than cure, kumbaga sa sakit, di ba? So, ganon din po sa buhay financial natin at sa buhay ng ating pagre-retiro. So, yan, yung iba, karamihan, ang nila, iniaasa lang sa SSS, no? Marami po ako na-encounter na pagka nag-educate ako, alokin mo ng mga financial vehicles na pwede nilang kung saan nilagay-lagay ang pera. So sabihin nila, ay may SSS na ako. SSS is good, of course. At least meron tayo. But hindi po enough yun. Kasi kung magre-rely lang tayo sa SSS natin, napakaliit na halaga lang yan. Ang inflation po natin, as the years goes by, di ba? So talagang tataas pa yan. So paano natin masusuportahan o paano mapapagkasya makukuha mo sa SSS pagdating ng araw kung hindi ka maglalagay o magsisave o magsiset aside ngayon aside from your SSS or pag-ibig or whatever of PhilHealth, diba? So hindi lang po tayo mag-rely sa mga government ayuda na yan. So we need to save something
another basket, no? Kumbaga ilagay po natin yung ating ibang income sa another financial vehicles na pwede nating mapalaki ang ating pera. Okay. Ayan, so high cost of living. So yan po ang isa ring dahilan kung bakit tayo ay dapat na pag-aralan natin ang financial literacy. Okay? So sabi dito, many people have difficulty in saving money for their future needs. Totoo po yan redundancy na po. It's because of inflation. So totoo po yan na kung hindi natin ito talaga mapag-aaralan, talagang babagsak at babagsak po tayo, mahihirapan tayo na mahihirapan. Siguro naman napapansin ninyo no, na talagang ang mga bilihin natin, ang bilis tumaas. Kumpara sa pagtaas po ng ating sahod, napakaliit na bagay. Kaya sinasabi lagi natin kulang na kulang ang ating sahod dahil nga po sa inflation na nangyayari sa ating paligid, okay? Sa mga pagtaas ng mga ating mga bilihin. So yun, yung mga minsan utang pa, no, 'di ba? At isa rin po nagiging dahilan yan na kung bakit tayo ay nalulubog at hindi tayo nakakaahon sa kahirapan. It's because of yung debt natin. Utang, okay? Let's read this one. We can read it together. You read it by yourself. O baya. So when it comes to securing and saving their future, many good people fail. So many hard-working people fail. Many smart people fail. So many smart people fail. Many young people fail. So many old people fail and many teachers fail. So many engineers and doctors fail. So many end up retiring without enough savings. So sabi dyan, these people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. So tama po yun. Hindi po porke may pinag-aralan tayo, nakatapos tayo, kung kulang po tayo sa financial literacy o sa tamang pagmamanage ng ating pera na ating ini-income. Wala rin po. We end up nothing kung hindi po tayo makakapag-ipon. So pero kung gagamitan po natin yan ng mga tamang financial vehicles and then mga formulas na pwede natin na magamit ng tama, so pwede po na mabago itong mga sinasabi na to. And then yun nga po, napaka-importante ng financial education kasi kahit nag-aral ka, kung kulang ka sa financial literacy, kahit anong laki ng income natin, kung kulang ka sa financial literacy at hindi mo alam kung paano pala taguin ang pera mo at pala ilalagay kung saang institution. So mawawala at mawawala rin po yan. Okay? So yan. So yun po yung topic natin. Ito yung ating mga itatalakay na susunod. So yung campaign po, sinabi ko na kanina, yung 30M. So yun yung ating massive campaign na dapat makapag-educate tayo ng 30 million families by 2030. So yan. So ito po yung second topic po is yung IMG Financial Strategy. Sa pagbibuild po natin ng ating solid financial foundation. And then the next topic will be the advantage of membership benefits. Okay, so let's go to IMG Financial Strategies. Okay, so importance of building a solid financial foundation. So ang importansya po kung bakit dapat natin i-build ang ating solid ng ating financial o bahay financial ng matibay. Okay? Sabi dyan, is your house built on a strong foundation? Matayo ba talaga to? Okay? Or mahina lang? Okay? Sabi dito, kung paano daw kung ang bahay natin is hindi natin itinayo ng matibay, paano na pagdating nitong mga financial crisis na to, no? Etong lost income, illness, disability, debt, loans, bankruptcy. So, madali pong magkukulaps ang ating buhay financial. Kumbaga, kinukumpara lang po natin sa bahay, So, pero we are talking about our own financial finance, okay? Financial kapirahan. So, yan po isang parang bahay lang na pag hindi natin ito itinayo ng matibay o hindi natin i-build ng matibay, matutamba po ito pagdating ng mga unexpected or mga uncertainties in life, okay? Like ito, kung sa bahay, typhoon, earthquake, so gano'n, madaling tutumba. So sa buhay naman natin, buhay financial, pag dumating nga sinasabi ko kanina na to, lost income or mga death na yan, bankruptcy, so dapat ready po tayo para hindi po matutumba ang ating or magkukulaps ang ating buhay financial. Okay? Yan, ito po yung mga 6 mga steps
to build a solid financial foundation. So meron po tayong steps na sinusunod upang ma-build natin ng tama at matibay. Hindi lang po basta i-build, dapat solid. Okay? Iba po yung tama, iba yung matibay, but iba rin yung solid. Solid means difficult to to break. Okay? So ayan. So unang-una po, i-increase natin ang ating cash flow. Bakit? So bakit ba natin kailangan i-increase? Sabihan natin na may income tayo or minus natin yung expenses natin. Yung cash flow natin yun ang lalabas, no? Let's say ang income natin is 50,000, no? May monthly expenses tayo na 55,000. So may cash flow na 5,000. So kailangan natin magdagdag ng ating income dahil ang ating expenses is bigger than our income. So we need to increase our income. Yan. Most people have the negative cash flow. So totoo po yan, di ba? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan. It's lucky kung hindi kayo nakakaranas makinukulang, di ba? So una, ito po, how to increase cash flow? We need to reduce our expenses. We need to live below our means, di ba? Hindi tayo gagastos ng beyond the limit, kumbaga. So, dapat kung ang sahod natin is 100,000, so huwag tayong lalampas doon. Kailangan hindi tayo aabot sa ganung at least makakapag-save tayo. Ang goal po natin is to be rich, not to look rich, okay? So yan po ang ating tinuturo dito sa IMG na hindi lang natin kailangan maging look rich. Ang talagang kailangan natin gawin is to be rich, okay? So yan po. Okay, so common saving formula natin, ako nung wala pa ako sa IMG, ito talaga yung formula ko noon. Pagkasahod ko, lista kaagad ako, di ba? Lista ng mga ipapadala sa Pilipinas, lahat ng mga bibilihin. Kaya wala pong natitira sa akin sa savings. So, wala, as in wala. Ang natitira lang po sa akin is pang-budget ko sa aking buong 1 month. So, ganun lang po. Yun po ang routine ng salary ko nung wala pa ako sa IMG. Okay, so yan po. Walang savings nangyayari. Question mark, di ba? Ang salary natin, di ba? Yun, sabi ko nga, pagkasahod natin, binabayaran natin si Meralco, si PLDT, si SM, yan, nagsa-shopping tayo, or pa-enjoy tayo, pa-kape-kape, so yan. So, treat ourselves, we're going to Jollibee. So, lahat yung mga bagay niyang ginagawa natin, which is, dun ba tayo nagtatrabaho lang para sa kanila? Ang question dyan yun, di ba? Yung savings natin wala kasi naibabayad lahat sa kanila. So ngayon, may mga ways din po tayo para habang tayo po is nagbabayad sa kanila, here in IMG, we will learn how to become a part of these gigantic companies. So pwede po tayong maging parte nila. So yan po isa sa ating, isang itatalakay ko sa inyo mamaya kung paano kayo maging parte ng mga companies na to. So while you are paying them, you also earn, di ba? So kasi hindi naman natin pwedeng iwasan na si Meralco. Alangan na hindi na tayo mag-iilaw, di ba? Alangan naman din na tayo mag-zoom ngayon. Wala tayong PLDT o wala tayong smart, di ba? So paano tayo makikipag-communicate? This is some of these companies na pinapakita ko sa picture, they are necessity. So kailangan natin sila, hindi natin sila ma-eliminate talaga. So but some of this, okay, like Jollibee, pwede naman tayong hindi kumain sa Jollibee, yan pwede. But siyempre, kailangan natin i-treat nga sometimes ang sarili natin, mga anak natin, but ang maganda, if you are, you can become a part of this company, and then at least you will earn from them. Okay? Not only spending money, but you're also earning. Yan. So, ikaw na nagtatrabaho, did you pay yourself? So, binayaran mo ba? Yun ang malaking tanong na sinasabi ko nga kanina, ako mismo, hindi ko binabayaran sarili ko nung wala pa ako sa IMG. Wala akong ipon. So, nag-iipon man po ako nag-iipon ako sa bangko po unti-unti. Pero anong ginagawa ko pag uwi ko sa Pilipinas? Wini-withdraw ko rin po ito. So, hindi po pala yung ipon. That is only for emergency or expenses pa rin. So, ang ipon po kasi iba talaga. Yun yung sinasabi mo, ipon, yun talagang lumalaki ang pera mo at mag-accumulate siya ng interest. So, yeah. So, we need to pay ourselves dahil tayo naman po ang nagtatrabaho. Okay, so how are you doing so far? Sabi, paano? Gaano na ba tayo katagal nagtatrabaho? Sabihin na natin na 10 years na, 10 years na tayo nagtatrabaho. Ayan, may income daw tayong 300K annual income. So magkano na ang total niyan? In 10 years, that means we have 3 million. So ang laki na ng atin.
na kinita. But ang tanong, out of 3 million, may savings ba? No? So napakalaking ano nito, napakalaking palaisipan. Tayo na lang, no, sa sarili natin, ask yourself now na in how many years na nagtatrabaho ka o tayo, no, magkano na ba ang naipon natin? No, siguro yung mga IMG members dito for sure meron na. Kasi na-educate na tayo ng IMG. Alam na natin ang tamang formula ng pag-iipon. So sa mga guest po natin, sa mga nag-enter dito sa ating webinar room, so I hope na may matutunan po kayo sa mga i-discuss ko pa in a moment. Okay? So yan. So it's not what you earn that counts, it's what you keep. Totoo po yan. So kahit sabi ko nga kanina, kahit gaano kalaki ang inyong income, kung hindi tayo nagtatabi, so useless din po yon. So we earn to save, not we save to invest, to spend, okay? So yan. Okay, so ito po yung napakagandang formula na natutunan ko dito sa IMG, which is very, ano po siya, biblical din po kasi ang IMG. So una, income natin, 100% income natin, i-less po natin ang ating tithes. So we give it back to the Lord kasi lahat naman po itong ating tinatamasa ngayon, what we received is from Him. So our lives, our health, so lahat, di ba, galing sa Kanya yan, itong mga bagay na yan. Without our health, so hindi rin po tayo makakapagtrabaho, hindi tayo makakapag-provide ng financial para sa ating family. So that's why we have to thank God also. In return, we give tithes. Kung nagbibigay ka sa simbahan mo, but this is not really compulsory na magbigay ka, but in any way po na nagbigay ka, i-donate mo sa charity or sa mga kamag-anak mong nangangailangan. So in any way, in kindness na pwede mong ibigay sa ibang tao. So ano na nga yun, para ka na rin nagbalik kay Lord. Yan, then 20% of our savings is our, salary is our savings. So you have to pay yourself. Yung 20% na yan, dahil ikaw nagtatrabaho, bayaran mo sarili mo. So ilagay mo sa isang financial vehicles na pwedeng mag-grow para pag-retire mo, meron kang pera. Okay? So and then, the rest po, yung 70%, yun na po ang ating ang ating mga expenses. So yan yung pampadala natin pang send sa Pilipinas, ayan. And then sa mga konting luho natin, ayun, lifestyle natin. So diyan na po natin kukunin dapat sa 70%. And 100% po makakaipon tayo pag sisunod natin ito, formula na to, no? Pag pinalitan na natin yung poverty formula na ginagamit natin. So palitan na po natin itong prosperity formula or abundance formula na tinatawag. Okay? Ayan, so what if 70% is not enough for my needs? So yan ang malaking tanong, di ba? Kung 70% natural, hindi nga kasya, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang hirap pagkasyahin ng sweldo. Okay, so may mga paraan po tayo. Eto, reduce natin ang ating mga expenses, sabi ko kanina, di ba? And then we need to earn additional income. So yan po ang dapat natin gawin. Hindi po tayo magre-rely sa salary lang natin. Otherwise, talagang hirap na hirap tayo. So we need to earn additional income. So use your spare time to earn extra income. So ano bang ginagawa natin sa spare time natin? Halimbawa, nagtatrabaho ka ng from 8 to 5. So what are you doing? Or what did you do sa mga, what do you do in your like spare time? Like from 5 o'clock to 10 o'clock ng gabi. Ano bang ginagawa mo dyan sa mga available time mo na yan? So nanonood ka lang ba ng TV? O ginagawa mo ba itong productive or very wasteful ng time o nag-waste ka lang? Siyempre, pag hindi po natin ginamit ang oras natin na maging productive, 100% po, mag-waste po tayo. Di ba? Kasi busy po, hindi po tayo busy, no? Ang ibig sabihin, pag wala tayong ginagawa, mag-iisip tayo ng manood ng TV, kumain sa labas, o di ba? Something na mag-spend ng money, bumili ng chichirya habang nanonood ng TV, so nag-waste po tayo. But if we are busy making money or making something to make our spare time productive, I'm sure less din po ang ating chance na makagastos tayo. Siyempre busy tayo, di ba, sa paggagawa ng pera, or we're using our spare time to make it productive. So yeah. So instead na manood lang po tayo ng kung ano-ano, Netflix, manood tayo ng something naman na pwede pong magbigay sa atin ng mga ideas, like mga videos na pwede nating mapakinabangan para ma-increase ang ating income. Okay.
So yan, job, 10 hours. Yan ang sinasabi ko kanina. May sleep ka 7 hours, you still have time na 7 hours. So what are you doing with this? O anong ginagawa mo sa time na to? So sinasayang lang ba natin? Sabi nga, di ba? Time is money. So kailangan nating huwag sayangin ng oras. Sabi pa nga sa eskwelahan, di ba? Sa dingding ng mga eskwelahan noon, pag sa mga elementary, time is gold. So yun ngayon ko lang po yun naintindihan na nandito na ako sa IMG na talaga palang ang time is gold. Time is money. So the best available time to build your wealth is your spare time. So tama po yan dahil kung ang oras po natin sa trabaho, hindi po tayo, fix po yung income natin doon, hindi tayo pwedeng lumaki yung income natin. Kasi ano na yun, tawag dito, naka-program na yun. But sa spare time mo, you can earn as big as you want. So doon po yan. Kaya sabi diyan, yan ang available, yung best time na pwede ninyong gamitin to make wealth. Okay? So yan, learn more about this topic, increasing cash flow. We have workshop 1 po, Jumpstart School Program. So pag IMG member na kayo, you can learn or you can attend workshop 1. Okay? So yan, exclusive for IMG members po yan. So ensure proper protection. Dapat din po may proper protection tayo, especially kung tayo ang mga breadwinner o yung money machine ng ating family. So dapat protected po tayo. Ayan. So life insurance provides protection for your family in case you die too soon. So, totoo po yan. So hindi yan para sa'yo. Bibili ka niyan o kukuha ka now to protect yourself for your family. Sabi nga, if you love your family, you have to protect yourself first. Otherwise, if ikaw ang nawala, paano na yung mga taong napakarami na umaasa sa'yo? Ako na lang po, I give myself as an example. I have 5 kids. How about, remember, I am the breadwinner of my family. How about if I die too soon? No? Bukas makalawa. What will happen to my family? So, mangangalat po sila, magugutom. That's why if I protect myself now, I get my health care, I get my insurance, and then at least po mawala man ako, bawiin man ako ni Lord, mayroon pa rin po akong maiiwan sa aking mga anak. So, ang buhay nila is magpapatuloy at continue, di ba? Patuloy na, continue pa. O, di ba? Redundancy talaga tayo. So, yun na po yun. So, hope na naintindihan po natin ng life insurance. Ang life insurance is not really for you. Okay? Yan. So, do you know how to calculate insurance protection need? So, dapat alam po natin yan, no? Hindi basta-basta tayo bibili ng mga insurance na hindi natin alam how much ang kailangan natin na amount na insurance na kukunin natin. So, the difference between term life, full life, and variable or universal lives. Dapat alamin din po natin, baka kumuha tayo ng insurance, full life, habang buhay tayo nagbayad noon. Sayang naman. If we can buy na hindi naman po whole life, na may mga malalaki rin po siyang coverage, why not to choose that one? Like here in IMG, we have most 18, we have Manila Bankers yan. Sa Manila Bankers po, product ng Manila Bankers. So, meron po tayo ng million, 2 million, 3 million. But napakababa po ng mga premiums. Okay? You will learn about that topic. So, life insurance protection. So, workshop po yan. So, Wealth Academy Series. So, Royal Foundation in Building Wealth. So, join IMG, be an IMG. So, you will learn more. Okay? Yan. So, prepare for your long-term care. So, long-term care, ano ba yun? Long-term care na sinasabi ko. Okay. Yung long-term care po, yan yung magpo-provide ng healthcare mo when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. So, gusto po ba natin ng gano'n na may nag-take care sa atin pagtanda natin? Siyempre, ako gusto ko. Siyempre, lahat tayo siguro gusto, no? Siyempre, yung iba sasabihin, ang anak ko, mag-take care nila ako. Okay? Kasi siyempre, ngayon, pinaaral natin sila, inalagaan natin sila. So, yung iniisip kasi natin usually gano'n, na pagtanda natin, sila mag-take care sa atin. Yes, ang mga Pilipino kasi mapagmahal. Inaaruga natin ang ating mga magulang. But when it comes to financial, o sabihin na natin, I'll give you a situation, yung anak mo, hindi naman kayamanan, sapat-sapat lang, nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ikaw ina or ama, nakasama ka nila kasi nag-rely ka lang sa kanila, hindi ka nag-ipon yun. So kaya nung tumanda ka, ang nangyari, nakisama ka lang sa kanila. So ngayon, may anak siya, may pamilya. O dalawa kayo, nagkasakit anak niya, nagkasakit ka, magulang ka, no? Sino ba sa palagay mo uunahin ng anak mo? Siyempre yung anak niya, di ba? Kasi family first yan.
Kaya tayo, ngayon pa lang, before na maramdaman natin yung pain of regret, ngayon pa lang, mag-prepare na po tayo. Diba? May active income tayo, so then we have to save something for ourselves. So para at least pagtanda po natin, hindi po tayo aasa kung kani-kaninong kapamilya natin. And then syempre, mabangong lola or lolo tayo sa ating mga apo. Okay? So maraming mag-aalaga sa atin. Ano bang gusto natin? Yung pagtatabuyan ka o pag-aagaw-agawan ka. So mamili ka sa dalawa. Ang decision is nasa sa iyo. Nasa sa iyo na kung alin sa dalawang gusto mo. But you need to take action now. Otherwise, mapupunta ka po dun sa ipagtataboy-tabuyan ka. Okay. Kaya number 3, manage or eliminate debt. So dapat po i-manage din po natin ang ating kautangan or as much as possible, i-eliminate na po. Ayan. Manage, ayan. Present income, present needs, future income, future needs. So ganun po dapat. At least man na hindi yung future income natin maging ano po yan, dito, hindi maging ganito. Yung future income naging present needs na. So dapat po hindi ganito mangyari. Otherwise, ang mangyayari po sa atin ganito. Sabi diyan, no, if you cannot control your debt will become your income will become useless. If you cannot control your debt will control you. So pwedeng maging hand to mouth na lang po ang ating salary. Pwedeng hand to hand na lang kasi binayad na sa utang pagkasahod, di ba? Pwedeng hindi mo na rin mahawakan. And then hindi mo na masilayan, di ba? Ang saklap. Ang saklap ng ganon. Sana hindi po ganito mangyari sa atin. So with proper preparation, we can avoid these situations. Alright, number 4, create emergency fund. So dapat po mag-create tayo. It is one of the important steps na ating dapat magkaroon tayo, emergency fund. Bakit po? So kasi po pwedeng dumating sa atin itong mga emergencies kagaya ng loss of job, di ba? Siyempre pag loss of job, no income. Hospitalized for extended time. So yan, hindi natin iniasahan na ma-hospitalize tayo. Yan, kagaya ko po, na-hospitalize yung anak ko. Hindi ko ini-expect, no, wala akong emergency fund. So what happened? Siyempre, pangungutang tayo. Kasi hindi naman natin, di ba, pag nagkasakit ang isa sa pamilya natin, hindi naman natin matitiis na titingnan na lang sila. No? That's why ang itinuturo po natin dito, we have to create emergency fund for the emergencies. No? Hindi lang po ang pagkakasakit, but yung mga calamities, like tragic death pa na yan, yung mga catastrophe, di ba? So, importante po na paghandaan natin ito. Okay, so napaka-importante po ng emergency fund para maiwasan po natin ang put in check din po ng ating mga investments and then ang ating mga asset na naipundar, no? Napaka-importante po kasi minsan most of us, no, umalis tayo ng Pilipinas, sinasabi natin, I want to build a house, I want to buy a car, di ba? I want to send my kids to school. So, yun ang reasons natin why we are here in abroad, yung mga nasa abroad. And then yung iba naman sa Pilipinas, yun din ang reason nila kung bakit sila nagtatrabaho. No? So ngayon, ang point po dyan is pag wala tayong emergency fund at biglang may nangyari, isa sa mga nakasulat na ito nangyari sa atin, then anong gagawin niyo? Diba? Ask yourself. So, yun po ang dapat nating iwasan, yung sagot na yan. Alright, so, yan. At least daw, we have 3 to 6 months equivalent of our monthly income. Yan po yung emergency fund na pwede nating isave. But, syempre, mas malaki po, much better. Kung pwede nga pong 1 taon ng ating income, yun ang ating itabi. Mas maganda. Bakit? Kitang-kita na po natin ang nangyayari ngayon sa pandemic na to. Lumampas na ng 1 taon, di ba? Paano na yung mga nawala na ng trabaho, nawalang emergency fund? Paano sila nakaka-survive, no? So, can you imagine halimbawa ikaw ang nawalan ng trabaho, nawala kang emergency fund, wala kang savings, wala kang ipon. So, nawalan ka bigla ng trabaho. Maraming umaasa sa'yo. Paano na? Saan na kayo kukuha? Pipila ka rin ba doon sa kalsada? Sisigaw sa gobyerno, hihingi ng tulong. So, iwasan po natin ng ganun. Kaya napaka-importante po na mag-ipon tayo ng emergency fund natin. Alright.
And build long-term investments. So, dapat mo po meron din po tayo mga long-term investments. So, syempre yung long-term investment natin para sa long-term goal natin yan. So, we need to understand how money works. Ayan. Paano na daw ba magtrabaho ang pera? Ito po yung rule of 72 ni Albert Einstein na ginawa niya, ano siya nag-invento, no? So ito po yung ginagamit ng sa rule of money, no? Sabi diyan, i-divide lang daw po natin yung interest rate sa 72. And then malalaman natin how many years your money to double. So halimbawa, sabihin na natin na yan, you open a bank account, savings account in the bank. So 1%, sabi ni bank, di ba? Your money doubles every 72 years because 72 divided by 1 is 72 pa rin. So ang tagal. Ang question is, paano kung nag-ipon ka is nasa age 30 ka na plus 72, di 102 ka na. So paano na? Papakinabangan mo pa ba yung 20,000 mo? Ay yung 10,000 ay dinoble ng pera mo, di ba? Ang bagal, di ba? So napakahina. So ngayon, kung meron naman pala na mas mataas at mas mabilis na mga na interest rate na nagbibigay mga financial vehicles, let's say sabihin na natin sa mutual fund, di ba? Sa Kaiser, ayan. So nagbibigay po sila ng mga interest na medyo mas mataas kaysa sa savings account. So ngayon ito, sabihin natin si Ana, itong nasa kaliwa, no? Ito si Maria sa kanan. So dalawa sila, they both 29 years old. Naglagay sila ng 100,000, okay? Same amount sa bank or sa different institution, no? Dito si Ana nagbigay ng 100,000, nagdoble yung pera niya after 47 kasi 72 divided by 4 every 18 years bago magdoble yung pera niya. So ang tagal. So can you imagine 18 years, no? And then ayun, hanggang sa nakaabot ng 65 years old siya, yung 100 niya naging 400. Kaya tumubo siya ng 300. But look at the time difference, okay? Itong si Maria, medyo na-educate to siguro or baka na-educate siya talaga or financially educated siya. Nag-invest siya sa financial vehicles na 12% ang interest na binigay sa kanya. So, 72 divided by 12 equals 6. So, every 6 years, dumodoble yung pera niya. Di mas mabilis, di ba? So, mas mabilis, ibig sabihin, mas malaki ang magiging interest. So, can you imagine, at the age of 65, meron siyang 6.4 compared to Ana. Di ba? Si Ana, 400 lang. So, putal lang ng kay Maria. Okay, I have a question. If you have a money, 100,000, no? Inilagay mo lang pala doon sa mababang interest na yan na 4%. O sabihin natin mga time deposit kasi usually nagbibigay ng ganyan, no? So sabihin na natin yan. So kanino ba napunta yung 6 million? Na instead na ikaw pala na may pera ang kumita. So kanino sa palagay mo napunta yung 6 million? Sino ang kumita? Okay? So ngayon, here in IMG, we are going to teach you how money works for you. So ang gawin niyo na lang po, ask niyo yung mga tao na nag-invite sa inyo kung paano ito gawin. Okay? So sabi diyan, 6 million is equal to 30 years salary of someone who earns 200,000 per year. So can you imagine 6 million, ano? O kung may savings pala tayo na nasa 12% interest, di ang laki na ng ating pera. So actually here in IMG, meron po tayo niyan. Kaya nga po natin itinuturo ito. So remember guys, sabi ko po kanina, nung nag-start tayo, we are not selling. Okay? We are just simply educating people. Okay? Ayan. But, wala po rin tayong mga product. Kaya sabi ko kanina, hindi tayo nagsisell kasi wala tayong product. But the good thing here in IMG, we have product providers. Yes. Ayan. So, build long-term investments. Do you know how mutual fund works? So, yan. Sorry. Scenario 1. So, ito po yung mga scenarios. Hindi ko na po masyadong i-elaborate kasi meron po tayo diyang separate discussion. So, lahat po ng scenario ito maganda yan actually. Going up. So, ang takbo ng market. Going down, up, gano'n. So, gano'n lang po talaga yan. Nagka-fluctuate. Fluctuation po tawag. So, ganyan ang market natin. But ang scenario po niyan, siyempre ang kung napapansin naman po natin, nag-observe tayo sa ating market, bilang tayo sa world market,
kahit pa po nagkakaroon ng downturn, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga pagbagsak ng ekonomiya ng buong mundo, no? So, bumabalik at bumabalik pa rin po. So, ganun lang yung para kumbaga up and down. But ang trend po noon, pataas pa rin. Tataas, kumbaga, etong nangyayari nito ngayon, bagsak man ang ating market, tataas at tataas pa rin yan. Okay, babalik yan sa dati at malalampasan pa yung dati. So, dapat ngayon pa lang sumabay na tayo. Alright. So, yun about sa ano po, sa topic na yun, meron po tayong about investment, yan, investing in growing your money, workshop 3 po. And then, tomorrow, Wednesday po, mayroon po tayong topic about workshop by Ma'am Ruth Gamiao. Siya po ang speaker. So, yung mga nakikinig po rito, mga guests natin, then you can attend again. You can ask the person who invited you how to attend that webinar again. Right. Number 6 step po is to yung preserve your estate. Kailangan po i-preserve din natin ang ating mga estate o yung mga ari-arian natin, sabihin na natin mga properties natin, no? Kailangan po i-preserve natin para hindi yan mawala. Yan. So protect your future. Do you know without proper planning, your asset and family may not be protected? So po yan, no? Pwede pag-away-awayan ng mga naiwan mo. Sabi dyan, who gets your homes, you know? Who inherits all your bank accounts? May mga bank accounts ka. Can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? Or do you have plans to pay state tax? Diba? So, importante po na ma-protect natin ang ating assets. So, yan po, meron din po tayo diyang topic about retirement planning, wealth preservation. So, sa workshop 4 po yan. That's exclusive for IMG members. Kaya ang dami pong learning dito sa IMG kasi yan po number 1 benefit natin. Para ka po dito nag-aaral sa eskwelahan, no? Na pwede mong matutunan lahat ng bagay pagdating sa usapang financial. Ayan, so to sum up, ito po yung aking mga diniscuss na steps actually. So yan, to give you a clear view, ayan po. So yan, sa picture nakikita nyo. So build a solid financial foundation. We need to, remember po, pag nagbi-build tayo, wag po tayo magbi-build sa itaas ang simula. Dapat sa ibaba. Diba? Ganun naman talaga sa bahay. Pundasyon. So yun sabi ko kanina, increase natin ang cash flow. Bakit? Para mayroon po tayong sorry. Tawag dito. I-increase ang cash flow para madagdagan po ang ating income. Yan. Para magkaroon po tayo ng maiipon or mai-invest din yan. And then healthcare protection, napaka-importante po ng healthcare protection dahil sabi nga natin, tayo nagtatrabaho, kailangan protektado tayo. Kasi once na tayo, diba sabi nga, walang sinabi ang wealth pag ang ating pagbagsak ang ating health. So kaya dapat may protection tayo. Kasi as a breadwinner, we need to protect ourselves for our family. Yan, yung life insurance, the same po yan, napaka-importante rin yan. Yan for the life of yung mga maiiwan natin. So, protection mo yan para rin sa kanila. So, sa healthcare naman, syempre, sa health natin, bilang ikaw na may sarili, nagtatrabaho, kailangan mo ng healthcare dahil pag nagkasakit tayo, at least meron kang healthcare. Ayan. So, number 4 steps, yung pay off debt. Dapat kubayaran natin, mga utang natin kung may utang tayo. Kasi sabi nga, ang utang, para lang yan anay kung ikukumpara mo na naninira ng bahay. Para din yung brake sa sasakyan na gusto mong patakbuhin ng sasakyan, hindi ka makatakbo-takbo kasi may pumipigil. So, yan. Emergency fund. So, dapat na meron po tayo niyan. Napaka-importante po niyan in case of emergencies, meron po tayong madudukot agad-agad. And then, that's the time you can invest. Yung investment po, pwede na po tayong invest pag meron na po tayong lahat ng ito. Okay? So, syempre, dito po, pwede naman po tayong mayroon po tayong mga financial products sa IMG na pwede po tayong madala ang ilan dito. Ang madala itong healthcare, may life insurance, may emergency fund, at may investment. So, ask mo po ang person na nag-invite sa'yo kung anong kind of investment yan na pwede mong makuha ang lahat narito sa steps na to in one product. Okay? So, yan. Do you have a weak or solid financial foundation? So here in IMG, okay, if you have a weak foundation, we will move you. We will move people to a solid financial foundation. Kasi nga po tinuturuan natin sila ng tamang pagsisave at pag-i-invest
dito sa IMG. So hindi po kami agad-agad nagsasabi sa inyo, okay, mag-invest ka sa stock market. So hindi po kami ganun. Kasi yung iba po kasi usually na encounter ko, ang nagugustuhan nila investment kaagad. So which is not bad po. Pero if aaralin po natin, kagaya ito pong mga diniscuss ko na to, importante po na magkaroon muna tayo ng sarili nating healthcare. Kasi kung mag-i-invest ka, wala kang healthcare, nagasakit ka, paano na investment mo? Anong gagawin mo? Bubunutin mo. O paano kung wala kang insurance, bigla ka namatay? So anong nangyari sa investment mo? Pwedeng mawala rin o pwedeng yung pamilya mo, mangalat, di ba? So, and then paano kung may utang ka, nag-invest ka, baka yung investment mo, mas malaki pa ang tubo ng utang mo, di ba? So nagloloko ka lang sa buhay mo. So emergency funds, napaka-importante niyan. Bakit? Dahil kung nag-invest ka, biglang may emergency dumating. So anong gagawin mo sa investment mo? Bubunutin mo. So kaya importante itong nasa ibaba na ito. Guys, before you invest, must have this four. Okay? So, and then if you do that, if you follow that step, I'm sure you're gonna have a solid financial foundation and you're gonna have a peace of mind. Right? Okay, so nandito na po tayo sa last part. So sana hindi pa kayo naantok. Yung mga nakahiga dyan, medyo umupo muna, mag-stretch para at least pakinggan nyo itong mga benefits na to. So mamadaliin ko na lang po ito. Ito po yung mga top membership benefits once you join in IMG. So unang-una po, number 1, financial education. Yan, may book po tayo. Yan, Secret of Building Your Future. You can ask the person who invited you if you want a copy or hard or soft copy. And then number 2, free ebook. So yan po yung ginagamit natin sa workshop. And then number 3, yung 3, 4, 5, 6, 7, yan po yung mga workshops 1, 2, 3, 4, 5. So, andyan po yan. So, mga benefits po natin yan once you become an IMG member. Number 8, free financial check-up. So, syempre, i-check up po ng taong nag-invite sa inyo where you can start and anong dapat sa'yo at anong dapat mong gawin. Okay? Number 9, AFP, exclusive for members price, members only. So may mga members price po, discounts. Meron po din po tayo na free gifts. Ito, ng benefit number 10. Once you join IMG, you have 100,000 accidental insurance agad. O, di ba? Nag-join ka lang. Nag-join ka kay IMG, nagpa-member ka. Then 50,000 life insurance from Fidelity Life. Yan po benefit na number 11. You ask the person who invite you and how to get or how to avail that one. Yan. And then, IMG Vision Care. So, libre po yan. 2 frames. Ang IMG isang Kaiser frame. So, twice a year po. So, free unlimited consultation for members sa Kaiser Medical Centers and Medical Clinics. So, andyan po ang ating mga medical clinics sa Makati, sa EPSA, Cavite, sa Mactan, yan, sa Robinson. So, ano ba yan? Robinson de Ria, SM Santa Rosa. So, yan. So, yan po yung mga clinics ni Kaiser. So, kung taga-riyan ka, yan, pwede ka pong magpa-check up yan ng libre. Ayan, Kaiser Medical Center, discounted medical services for members. So, ang Kaiser, ang IMG member, discounted din po tayo ng 20% pag pagkakaroon po tayo ng sa services, sorry. And then itong discounted naman po sa mga medical services for intermediate family members. So kung mga tatay mo gano'n na hindi member ni IMG, kapatid, so 20% discount din po sila sa mga laboratories. Yan. And then yan, ito pa yung pinakamaganda, once you join IMG, automatically you will become investor na po ni Soldivo Fund. Kasi part of your membership, ilalagay na po ni IMG sa Soldivo Fund mo. So you can you start agad, 'di ba? Automatic. Yan, number 17, Kaiser. Meron po tayong access sa Kaiser. Yan, napakaganda. Meron tayong long-term, short-term at senior care. So number 18, benefit, most 18. Yan po yung IRAN, dyan ang Everest. So nandiyan po yan. Exclusive for IMG members po yung mga yan. Kaya beyond IMG if you want to get this exclusive products. So exclusive to IMG members, yan po, free investment seminars. If you want to learn more about stock market, mutual funds, so nandiyan po, libreng-libre po yan. Gaya na kung sabi ko kanina na on Wednesday, meron po tayong alas 10 po ng gabi, topic about mutual fund. Yan. And then tomorrow, about healthcare, long-term care, so by Ma'am Busco. Yan. So, access to stock online trading platform,
with free investment guidance, analysis, and updates. So yan po yung My Trade. Kung ito pong number 19 benefit that is what we call indirect. Ito naman pong My Trade is direct. You are the one who will buy and sell. Number 21 benefits, partnership with Palawan. So ang Palawan po is nakapartner na rin sa atin. If you have transactions in the Philippines, nasa Pilipinas ka, sa sulok ka man ng Pilipinas, basta may Palawan, pwede mo pong gamitin. Special rate po tayo. Ayan. And then, next is, number 22, discounts din po tayo sa mga non-life insurances. Kung may mga car kayo or bahay, negosyo na pwedeng gusto nyong ipa-insure, so nandiyan po yung mga companies natin naka-affiliate din sa IMG. So, discounted po tayo. Member savings on real estate purchase, yan din po. Mga makaka-discount din po tayo kung gusto nyo kumuha ng condominium through SMBC, Ayala, LDMCI. So, discounted po tayo. 2% discount is not bad, di ba? So, if you may mga kaibigan ka, ni-recommend mo lang, then you will earn 2% commission from the company. So, yan. Special discounts sa Haven of Infinity. So, yan po. Kung gusto nyo bumili ng himlayan nyo, pag namatay kayo, meron din po dito kompleto sa IMG. So, pwede rin po ninyong bilhin to as investment kasi nag-appreciate din po ang value niyan. And discount on special courses. Yan. So, yung mga taong tumutulong sa mga IMG members to improve our online marketing. Ayan. Everest, ito po, number 29, benefit, memorial service po, 24/7, memorial concierge po. So, concierge. So, just call their number. Halimbawa, namatay ang member ni IMG, libre po ang kanilang service. And then sa family po natin, immediate family is 20% discount. Yan, number 30 benefit, asset preservation service, yung sinasabi ko kanina, nandiyan po ang IMAX if we want to preserve our asset or if we want to make a corporation. Number 31 benefit, IMG Auto program, so get a huge savings and personalized assistance and a hassle-free car purchase. So idaan po lang natin sa members assistance. So email po natin if you are planning to buy a car, then email IMG sa members assistance. Yan. Yan, ito po ang pinakamaganda reward ni IMG. Be in the financial industry. So, ang IMG po is nasa financial. So, pag nag-join ka po kay IMG and ilawa mo dito yung business ni IMG, you are in the financial industry. So, yan, own a business. Napakaganda po. Sa halagang napaka-minimal amount na membership natin, you own a business. No, hindi mo na po kailangan, di ba, kung magtatayo ka ng business na traditional, kailangan mo magtayo ng building, kailangan mo ang dami mong dapat gawin. Dito sa IMG business mo, sa halagang 5.5 membership ng Pilipinas, oh my God, you can start your own business immediately. Okay? So, yan. Become a financial, ang liliit masyado, become financial educator. So, like us, what we do, we educate. So, by doing this, we share, we earn because we are doing the business. Ayan. So, on your time. So, hindi ka po pipilitin ni IMG kung ayaw mo. Kung gusto mong matulog, go. Di ba? Kung gusto mong gawin ng business para kumita, go. Ayan, nasa sa iyo po yan. So, online system po lahat. Yan ang maganda, no? Kahit hindi na tayo pumunta ng office, talagang sabay na sabay tayo sa ekonomiya, sa takbo ng panahon. Online, di ba? Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not online, then you are out of business. So, yan. Help Help family. So, syempre, nag-share po tayo sa mga kapamilyang Pilipino para maturuan natin sila ng tamang pag-iipon, di ba? Para po magkaroon sila ng savings. Yan. So, syempre, pag nakatulong tayo sa ating pamilya, masaya tayo. Di ba? So, achieve the income you want. So, yan po yung sinasabi ko kanina. If you do the IMG business, you can receive the income you want. Ang income mo po rito, depende sa gusto mo. Sinabi mong gusto mo ng 1 million a month, pwede pong mangyari dito. Sinabi mo ng tama ng 1,000, pwede rin. Tamad-tamadan ka lang. No? So, ganun lang. Huwag ka lang mag-share. Okay. Become debt-free. So, siyempre, become debt-free po tayo dahil ang tinuturo talaga ni IMG is pag-iipon at hindi pangungutang. Tuturuan po tayo ni IMG how to eliminate our debt. Okay. Travel the world. So, yan po. May mga libre rin si IMG. Gusto nyo, so be an IMG if you want to travel the world for free. World Trust Recognition, so yan po yung millionaire's ring na tinatawag. If IMG gives you this kind of ring, then that means you are earning million. Okay? So, pins, watch for SMBs, and cars for the
executives na yan, yung mga deserving IMG members na napakarami nang natulungang families. So yan, free HMO coverage na rin po for MDs and SMDs, executives. So all you need to do is to meet the requirements. Okay, you want to have that free coverage. Ayan, ito po yung mga bagong membership benefit natin. Powerful members portal. So of course, ito po magkakaroon ka po yun ng portal once you become an IMG member at nag-active na po yung ano mo. So yan, makikita mo po lahat dyan sa loob ng portal kung ano yung meron ka na bigay sa'yo ni IMG at kung ano yung mga pwede mong gawin. Andyan yung mga tools na kailangan mo. Andyan din po yung Dominate tools. Andyan din po yung newsletter. Andyan din po yung Neuracast. Okay, nandyan lahat sa portal mo. Exclusive for abroad member itong Visa card. Yan, and then exclusive events. So meron din po niyan, mga exclusive brands and contests. So yan, ito po naman, especially for OFW po ito, from Manila Bankers Life, Philippines. So ayan po, no? Ito po is worldwide protection na sinasabi. Kumbaga, no? Bakit kaya nagbigay si IMG ng ganito, no? It's because habang tayo is nagbibuild ng ating solid financial foundation, pinoprotektahan po tayo para sa ating family. Ayan, benefit number 43 is yung accidental death benefit. So once you join IMG, you are nasa abroad ka, no? You have 500,000 plus yung 100 kanina na sinasabi ko dun sa una. So bali, if you join IMG, you have 600 agad na coverage ng insurance, di ba? May burial benefit ka na rin na 100,000 if something happens in namatay ka. At least yung family mo may makuha. Pero syempre, hindi naman natin gusto. But may protection to. Kaysa naman sa wala, di ba? So accidental medical reimbursement benefit. So yan, ma-accident tayo, may expenses tayo, we can reimburse. Okay? And then acts of terrorism, 600,000. Unprovoked murder, yan po, 600,000. Then accidental disablement benefit. So yung every part of our body po is my karampatang price. Baga, nawalan tayo ng dalawang ng limb. So yan, 500,000 din. Nawalan tayo ng dalawang foot. Ayan, 600,000. So 500,000, so 500,000, I mean. Ayan, so yan po. May nawalan ka ng dalawang daliri. Ayan, 250,000. So may mga po siya, price bawat part ng katawan natin. So ito pa yung isa po yung maganda, additional feature niya po is yung repatriation or service o sinatawag nating assistance, no? Pwede ka pong iuwi, halimbawa ang isang member ng IMG na OFW namatay sa ibang bansa, pwede pong bigyan ng assistance ng Manila Bankers. Yan. Ito pa, more are coming. So ano pa ba yung mga more na yan? Siyempre, every naman po nadadagdagan talaga. When I joined IMG, ang benefits po noon is nasa 12, I think 12. So now we have 48. And then growing po yan. Okay? Nadadagdagan po yan. Every conventions may nadadagdag. Kaya napakaganda ng IMG. Wala ka nang hahanapin pa. Ayan, with IMG, we bypass the middleman. So, outside the IMG, kung nasa labas ka ni IMG, hindi ka member ni IMG, kung gusto mong kumuha ng healthcare, syempre, pupunta ka sa healthcare company. Kung gusto mo ng insurance, pupunta ka sa insurance company, di ba? In investment, pupunta ka rin din sa investment company. Or real estate, or ano pa, itong mga allied services. So, you have to go to different companies. But, sa outside the IMG, isa pa, ganito rin, sabi ko kanina, if you want to invest, kailangan mo, halimbawa, gusto mo mag-invest sa mutual fund o sa stock market na yan, kailangan mo ng broker pag hindi ka member ni IMG. So, kailangan mong mag-open ng account sa broker. And then, ang mangyayari, yung broker will earn commissions from the product you buy. But in IMG, we bypass the middleman. You, as a member, may mga benefits tayo. Ngayon, pag gusto nating mag-invest dito sa mga companies na to na nasa kanan, sa mga mutual funds na yan, may access na tayo dyan. Hindi na tayo dadaan sa agent, direct access po tayo. And then you enjoy the discount from financial products na binibili natin. So hindi na tayo babawasan. Let's say sabihin nag-invest tayo ng 5,000. Boom, 5,000, ibibili na yan ang share mo, walang bawas. Kasi wala kang broker. Diba? Ganda, tipid na tipid. Oh, gusto nyo bang mag-invest? Okay, IMG na kayo. Join na. Yan. So with IMG, you as an owner, healthcare, life insurance, yan, because real estate and etc. yan. Because ang IMG is a one-stop shop
of all your financial needs. Diba? Yan sila. Andyan si Kaiser. Gusto mo ng insurance, andyan ang MB Life, andyan ang Fidelity Life. O diba? Gusto mo ng investment, andyan ang Soldivo Fund, under Ramper yan, andyan ang Philippine Equity, Sun Life. So diba? ATR Kemeng-Kemeng, diba? Philippine Equity, nandyan din sa atin. Kung saan ang SSS nag-i-invest. O diba? Ikaw, hindi mo napapahawa kay SSS, ikaw na mismo mag-invest kasi may direct access ka dito sa mga company na yan. So, ito, real estate, di ba? Kung gusto mong bumili ng condominium, hindi mo na kailangan ahente, ikaw na mismo. Makaka-discount ka, ikaw mga ahente ng buhay mo. No? So, sa general insurance, andyan na. Kung gusto mo ipa-insure ng kotse mo, di pa-insure mo, may discount ka. Ayan. Allied services, andyan rin po ang APS, IMAX, Globe, Informatics, ayan. So, napakaganda, di ba? With IMG, you can become your own money manager. Yun ang maganda dito sa IMG. Tuturuan tayo na tayo ang maging manager ng ating sariling pera. Alright. So, ito po yung mga action steps na pwede kong i-recommend sa inyo. Una, partial financial checkup. You talk to the person who invited you, So, para po, ma-financial checkup ka. And then, maturuan ka niya, ma-guide ka niya how you start and where to start. Okay? Become a lifetime member. 5-5 po yan. Medyo luma po kasi yung aking screen. So, 5-5 po yan. Wala pa po kasi akong time magbago ng screen. So, yan, 5-5 membership sa Philippines and sabihin na natin 10,000 abroad. So, sa halagang yan po, kayang-kaya natin yan. Sabi nga, pag gusto natin, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, if you want to start a business or if you want to have this kind of benefits na mga sinabi ko sa inyo, may mga libre, mag-join na po kayo. Yan ang action na pwede nyong gawin. Start building a solid financial foundation by, ito po yon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, you invest in your long-term care, you get your own Kaiser. Yun po yung Kaiser na sinasabi ko kanina na 3-in-1 product. May insurance po yon, may healthcare at may investment na nasa Kaiser. Okay? Protect your family. By getting your Fidelity, yan. May ano ka po dyan, 50,000 na life insurance. And most 18, get your most 18 if you want. Million po ang coverage yan. Can you imagine if you are nasa 25 years old, ang ano mo po, ang coverage mo lang dyan is nasa 5,000 mahigit, pero million ang coverage if something happens sa iyo. So, ang ganda po niyan. So, invest in mutual fund. Ayan, di ba? As you can see, huli talaga yung mutual fund. So bakit? Dapat mo munang protectionan ng sarili mo talaga before you go to investments. Di ba? So yan yung tinalakay natin kaninang steps. Parang nandyan din lahat sa application. Di ba? Yan. So take action now. Now, not bukas. Now you talk to the person who invite you para sabihin mo, paano ba ako mag-start? Okay? So yun na yung start mo noon. Yun ang action na gagawin mo ngayon. Now. All right. Take action, secure your future now. Sabi dyan, no? You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuses, one thing is for sure, you're going to get old next year. Totoo po yan. Diba? Hindi natin hindi na natin maibabalik ang panahon. So ngayon, na na-meet nyo itong IMG, nakapakinig kayo dito, alam nyo, naramdaman nyo maganda. Huwag na po kayo magduda. Kasi kung yung mga company na yun, nakita nyo kanina, nag-trust kay IMG. And then, sino ba tayo? Right? So no matter what your excuses, your child, if you have children or child, will grow up in inter-college and you will need money for his or her education. You prepare now. Here in IMG, pwede po kayong ma-guide how to save money for your children's education. Okay? So, control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, do not let other people do it for you. You have to do it yourself. Di ba? Yun ang gusto nun ni IMG, na maging money manager tayo ng sarili nating pera, understand how money works, and make money work for us. Di ba? So yun ang gusto ni IMG. So di ba? Have you seen a company na nag-iisip na gawin ito sa kanyang mga empleyado? Di ba? Only in IMG. So napakaganda ni IMG, kaya guys, if you want to know more, be an IMG para mas marami pa po kayong learning. Kasi orientation lang po itong ating ginagawa. Okay? Sabi ni Uncle Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. So, ibig pong sabihin yan, ngayon na nakilala mo na si IMG,
hindi mo pa rin pinansin, ay nasa sayo na po yan. Ay, hindi ka mag-improve sa iyong buhay financial. So, I'm just joking po, pero totoo po yun, ha? Related lang po yan. So, kasalanan na natin pag tayo namatay na mahirap. Alam na natin exactly how to win what we do. What do you think we need to do? Okay? Alam na natin kung ano mga financial vehicles of companies or financial institution ang pwede natin paglagyan ng pera. Iwasan na po natin ang scam. Andi dito po si IMD to help us, to guide us, and to give us the right companies para po yung mga hard-earned monies natin is maprotektahan. Alright. Ayan, ito po yung iiwan ko sa inyo ngayong gabi. Success will not come tomorrow unless you start today. So once again, good evening sa inyong lahat. Good morning, good afternoon. And then this is your coach, Elsa Espirido. Thank you so much and I hope na may natutunan po kayo.